Inanunsyo ng teroristang grupong Houthi na suportado ng Iran sa Yemen ang ganap na pagbabawal sa paglalayag ng mga barko mula Saudi Arabia alinsunod sa prinsipyo ng pagharang kapalit ng pagharang. Ang kautusan ay inanunsyo ngayong Lunes, ika-20 ng Hulyo 2026 ng tagapagsalita ng militar na si Yahya Sari at agad itong ipinatupad. Sabi ng grupo, sasailalim na sa pagharang sa dagat ang mga barkong Saudi at lahat ng trapikong konektado sa kaharian. Sa bidyong ito, makikita si Yahya Sari na nakasuot ng unipormeng militar sa harap ng watawat at simbolo ng kilusan habang ginagawang formal na kautusan ang banta. Sa dambuhalang pagtitipon ng milyon-milyong tao nung Biyernes ng babala at mobilisasyon at sa mga naunang malalaking pulong ng mga tribo, ipinahayag ng sandatahang lakas ng Yemen ang mga sumusunod. Una, inihahayag ng sandatahang lakas ng Yemen ang pagbabawal sa paglalayag ng dagat ng kriminal na kaaway na Saudi, alinsunod sa prinsipyo ng pagkubkob kapalit ng pagkubkob. At ito ay magkakabisa simula sa oras ng padanunsyo ng pahayag na ito. Pangalawa, pinatitibay namin ang karapatan ng mamamayan na tumugon sa pagkubkob sa pamamagitan ng pagkubkob, sa ganap na pag-eskalada sa pamamagitan ng ganap na pag-eskalada, at pagtibayin ang pormulang ito. Pangatlo, kinumpirma ng sandatahang lakas ng Yemen ang ganap nilang kahandaan sa lahat ng opsyon. At anumang kapabayaan ng kalabang Saudi na walang pag-iisip na nagdudulot ng mas mataas na tensyon. Walang tagdang petsa ng pagtatapos ang talumpate at hindi rin tinukoy kung aling barko ang unang tatamaan. Kahit ganon, inilalagay ng pahayag sa matinding panganib ang mga barkong Saudi, mga barkong patungo sa mga dauman ng kaharian at mga kumpanyang nagdadala ng mga produkto mula sa bansa. Ang tanong ngayon ay hindi lang kung may pag-atake, kundi kung aling barko ang pipiliin para patunayang hindi lang propaganda ang blockade. Chinampok ng Reuters na kahit ang kawalang katiyakang dulot ng anunsyo ay maaring magpatigil ng mga ruta at maglayo ng mga barko mula sa mga daungan ng Saudi. Ang banta ay nakapokus sa Bab el Mandeb, isang makitid na daanang nag-uugnay sa Dagat Pula, Golpo ng Aden at Karagatang Indian. Humigit kumulang 12% ng pandaigdigang kalakalan ay karaniwang dumadaan sa rehiyong ito, bukod pa sa halos isang kapat ng lahat ng kargamentong dinadala sa buong mundo gamit ang mga container. Ang ganap na pagsasara ay maaring makapigil sa pagpapadala ng langis ng Saudi patungong Asya at magbawas ng hanggang 7% ng supply. Ang mga barkong iiwas sa lugar ay kailangan dumaan sa Cape of Good Hope sa Africa na magpapahaba ng biyahe at magpapataas ng gasto sa gasolina, seguro at presyo ng kalakal. Mas naging dependent ang Saudi Arabia sa rutang Red Sea dahil ang kipot ng Hormuz ay nalulubog din sa mga pag-atake at banta ng Iran. Ang kaharian ay naglilipat ng milyon-milyong bariles araw-araw sa pamamagitan ng East-West Pipeline, kinukuha ang langis mula sa rehiyon ng Gulf at dinadala ang kargamento sa mga terminal ng Saudi sa dagat. Pinagbantaan din ng grupo ang mga airline, mga pasilidad ng langis, mga paliparan at mga pantalan ng Saudi. Si Abid Abdumalik Al-Ruti ang nagtakda ng bagong patakaran, paliparan kada paliparan, pantalan kada pantalan at blokeyo kapalit ng blokeyo. Halos tuluyang nasira ang dipormal na tigil putukan na pumipigil sa malawakang labanan mula 2022. Inilahad ng grupo ang pag-atake sa Sana bilang pagtatapos ng panahon ng pagbawas ng mga labanan. Sa isang kilos protesta noong Biyernes, ika-17 ng Hulyo, nagpakita ang mga taga-suporta ng Houthis ng isang tarpaulin na nagsasabing lahat ng pasilidad ng langis ng Saudi ay maaring tamaan ng mga misil at drone. Ilang araw matapos nito, inihayag ni Yahya Sarey ang naval blockade. Sa bidyong ito, ipinapakita ang mga liwanag sa langit bilang paglulunsad ng misil ng Islamic Revolutionary Guard sa Kuwait, Jordan at Syria. Sa mga nakaraang oras, depensa.
Sinabi ng Jordan na nakapagpabagsak sila ng ilang mga projektil habang ang Kuwait ay muling nakaranas ng mga pag-atake sa mga pasilidad ng enerhiya at desalinisasyon. Kinumpirma rin ng Reuters na naglunsad ng pag-atake ang Iran sa reyon ng Al-Tanf sa silangang bahagi ng Syria kahit na hindi tinamaan ang target ng Amerika ayon sa isang military na source ng Syria. Naganap ang opensiba habang siyam na gabi ng sunod-sunod umaatake ang Estados Unidos sa mga estrukturang militar ng Iran. Kasama sa mga target ang mga command center, sistema ng depensang panghimpapawid, mga posisyon ng pagbabantay sa baybayin, mga network ng komunikasyon at mga lugar na ginagamit para sa paglulunsad ng mga drone at misil. Pinalawak ng Amerika ang tugon matapos ang pag-atake ng Iran sa base sa Jordan na pumatay ng 2 sundalong Amerikano at nagdulot ng pagkawala ng isa pa. Nagpasya ang Tehran na gumanti sa pamamagitan ng pag-atake sa mga bansang Arabo na may mga puwersang Amerikano na nagdulot ng panganib sa buong Golpo. Direktang naapektuhan ng digma ng isang barkong pangkalakal na may kaugnayan sa transportasyon ng gasolina. Ang oil tanker na Chavo Cavalmales ay makikitang nababalutan ng napakalaking usok. Tinamaan ang barko noong gabi ng Hulyo 19 malapit sa baybayin ng Oman. Ang barko ay may bandila ng Malta, itinayo noong 2025 at pinapatakbo ng kumpanyang Griego na Dynacon Tankers. Iniwan ng mga tripulante ang barko at ligtas silang nailigtas ng isang tugboat, samantala nanatiling palutang-lutang at nasusunog ang oil tanker. Sa biyahe nito, walang laman itong naglalayag papuntang daungan sa Golpo para kumuha ng bagong karga. Ayon sa abisong pandagat ng Britanya, tinamaan ng barko ng hindi kilalang proyektil ngunit hindi agad nakumpirma kung sino ang responsabal. Ayon sa Revolusyonaryong Gwardiya, sinabi nila sa parehong araw na 2 oil tanker ang sumabog at hindi na makagalaw matapos subukang dumaan sa isang rutang itinuturing na delikado ng Iran. Naitala na ng Joint Maritime Information Center ang 11 pag-atake ng Iran laban sa mga barko sa Strait of Hormuz mula Hunyo 25. Matindi pa rin ang antas ng banta at mataas ang posibilidad ng bagong mapanirang aksyon. Bumaba ang galaw ng mga supertanker mula 8 tawiran bawat araw noong Hunyo-Hulyo, naging 2 na lang kada araw nitong nakaraang linggo. Malakay ring bumaba ang paglilipat ng langis sa pagitan ng mga barko sa labas ng kipot matapos ang bagong serye ng pag-atake. Habang nagkakalat ng banta sa dagat ang Iran at mga kaalyado nito, nahaharap ang pamunuan ng Iran sa matinding krisis sa sarili nilang rehimen. Hindi pa lumalabas sa publiko si Mojtaba Khamenei mula nang maging pinakamataas na pinuno. Ang kanyang mga pahayag ay ginawa sa pamamagitan ng mga nakasulat na komunikasyon, walang mga talumpati sa harap ng publiko. Ibinunyag ni Abbas Araghchi sa panayam na hindi pa niya personal na nakikita o nakatagpo si Mojtaba mula nang maupo ito sa posisyon. Ayon sa isang ulat na iniugnay sa isang pinagkakatiwalaang source ng seguridad ng Israel, sinabing ang leader ay hindi pa nga raw nasa loob ng teritoryo ng Iran. Ngunit ang impormasyong ito ay wala pang independenteng kumpirmasyon. Sa ulat na ito na inilatala ng Nexta, ang pagliban ni Mojtaba ay inilahad bilang resulta ng matinding pag-iisa. Tanging maliit na grupo lamang ang may access sa leader. Samantala, sina Araghchi, Masoud Pezeshkian at Mohammad Bagher Ghalibaf ang gumagawa ng mga pampublikong desisyon. Iniulat din ng mga sangguniang Iraqi na tinanggihan ni Mojtaba ang pagpupulong kay punong ministro ng Iraq na si Ali Al-Zaid dahil natatakot siyang matuklasan ang kanyang taguan. Nangyari ang pagtanggi matapos bisitahin ni Al-Zaid si Donald Trump sa White House at magdala ng mensahe para sa pamunuan ng Iran. Lalong tumindi ang paranoia matapos aminin ni Araghchi na mayroong seryosong pagkukulang sa seguridad sa loob ng Iran. Sa video ng ulat ng sagupaan, sinabi ng ministro na alam ng kalaban ang routine ni Ali Khamenei, ang lokasyon ng mga pagpupulong ng mga komandante militar at pinili ang eksaktong oras ng pag-atake. Inamin ni Araghchi
na ang butas na ito ay hindi pa natatanggal at maaring makaapekto sa pagkuha ng impormasyon at paggawa ng desisyon ng rehimen. Halimbawa, bukod sa nasa Bete, may pagpupulong ng Konseho ng Depensa na inorganisa ni Ginong Shamkhani at si Ginong Khamenei mismo ay nasa Bete rin. Paano mo ito binibigyang kahulugan? Kasabay nito, 3 o 4 na pagpupulong ang nagaganap ng 9:30 ng umaga. Ang Konsehong Estratehiko ay may nakatakdang obligadong pagpupulong tuwing Sabado para talakayin ang pinakamahalagang usapin ng linggo. Noong nasa Konsehong Estratehiko ako, may pagpupulong kami tuwing Sabado ng umaga. Ngunit ito ay sa kanilang gusali sa Kalye Pasdaran. Hindi ko alam kung bakit sa ibabang gusali nila ito inilagay noong araw na yon. Bukod pa rito, hindi yun ang target. Pero ang pagpupulong ni Ginong Shamkhani ang target. Ang opisina ni Ginong Sirasi ang target. Ang opisina ni Ginong Rijasi ang target. Hindi mismong opisina ng kanya ekselensya ang target. Agad nilang inatake ang mga iyon. Inatake rin nila ang pulong ng mga pangalawang ministro. Galing iyon sa ibang gusali, alam ko. Hindi ko itinuturing na normal ang sabay-sabay na pagdaraos ng ilang pagpupulong. Noong panahong iyon, Gino, sa kahit anong gusali, may mga pagpupulong na nagaganap. Oo, ang pinakamataas na pinuno ay nasa opisina niya, hindi yun kasama. Ngayon, sa pagpupulong ng Konseho ng Depensa na inorganisa ni Ginong Shamkhani, ewan ko kung nagkataon lang, pero ang Ministeryo ng Intelihensya ay may pagpupulong din sa parehong oras. Ang mahalaga ay alam nila ang tungkol sa mga pagpupulong na yon. Maaring yon ay butas sa seguridad noon at baka hanggang ngayon. Kailangang marisolba ito. Iniimbestigahan na ng seguridad. Naniniwala akong hindi lang infiltrasyon at pagkuha ng impormasyon ang butas sa seguridad na ito. Minsan, direkta rin nitong naapektuhan ang pagbuo ng ating mga desisyon. Mas masama pa, naapektuhan pati ang ating psikolohikal na kalagayan. Sa mga susunod na oras, kailangang magpasya ang mga armador, kumpanya ng seguro at operator ng terminal kung mananatili ang barko sa Bab el Mandeb o ililihis sa mas mahahabang ruta. Dumating ang banta ng Houthi habang may nasusunog na barko, nabawas na trapiko at pag-atake ng revolusyonaryong gwardiya sa kipot ng Hormuz. Ang agarang resulta ay matinding presyon sa langis ng Saudi, pandaigdigang kalakalan at buong seguridad ng dagat sa Golpo at sa dagat na pula. Maraming salamat sa panonood ng video na ito hanggang dulo. Suportahan ninyo ang aming proyekto at magbigay ng suportang pinansyal gamit ang Pixkey na makikita sa inyong screen. Independenteng channel kami na nagbibigay ng tama at totoong impormasyon. Malaki ang tulong ng inyong ambag sa pagpapatuloy namin.